Habang mahimbing ang tulog ni Ella, ay nagpakita sa kaniyang diwata ng mga pusa na si Hania. Sinabi nito ang mga nalaman mula sa mga ibang diwata na naninirahan sa mga gubat. Ella, may banta ng panganib sa iyong buhay. Alam na ng mga itim na engkanto na ikaw ang pumatay sa kanilang prinsipe, kaya naman ginagawa nila ang lahat para makaganti sa iyo at mapatay ka. Pinakawalan na din nila ang isa sa pinakamalakas na aswang na gabunan na si Turco para ilaban sa iyo. Mag-iingat ka, Ella, lalo na sa mga kuko at laway ng gapunang iyon dahil kaya ka nitong patayin maski talsik ng laway nito at kahit kaunting gasgas lamang na nagmumula sa mga dulo ng kuko nito. Nagpakita ako sa iyong panaginip para paalalahanan ka, Ella. Paalam. Pagkatapos maglaho ni Diwata Hania sa panaginip ng dalaga, ay nagising na rin ito. Maliwanag na ang paligid na nabungara ng kanyang mga mata, kaya napabalikwas siya ng bangon. Si Cathy kaagad ang kanyang naisipan, kaya dali-dali siyang pumunta sa kanilang banyo para maligo. Abala naman ang kanyang mga kapatid sa gawaing bahay. Pagkatapos maligo at magbihis ay dumiretso na siya sa bahay ni Cathy. Nawala na ang mabigat na aura na nakapalibot sa lugar, kaya ang mga kaibigan niyang nakita niya sa lansangan ay kasama nitong binisita ang dalaga. Kasalukuyang pinapahigop ng mainit na lugaw si Cathy ng kanyang ina nang madatnan nila ito. Medyo bumalik na sa normal ang kulay ng kutis ng dalaga. Makikitaan na ito ng sigla at nagagawa na niyang umupo. At nang mapatingin ito sa kinaroroonan ni Ella, ay dahan-dahang umaagos ang kanyang mga luha, saka matamis na ngumiti sa magkakaibigan. Nginitian din siya ng mga ito, saka umupo sa kanyang tabi. Kinamusta ang dalaga kung ano na ang kanyang kalagayan. Masaya namang sumagot si Cathy at sinabing maayos na ang kanyang pakiramdam. Sinseridad na humihingi din ito ng tawad kay Ella dahil sa mga masasamang nagawa nito sa dalaga nitong mga nagdaang araw. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Tsaka wala sa akin yun, Cathy. Ang importante ngayon ay magpagaling ka. At tsaka, hindi ka pwedeng mapahamak dahil mawawalan akong ng numero 1 fans, no? Nagtawanan sila sa sinabing iyon ni Ella. Pati ang ama't ina ni Cathy ay hindi naiwasan ang makisaya sa mga dalaga. Nangako naman si Cathy na simula sa araw na yon ay babaguhin na niya ang kanyang masamang ugali. Natuwa naman ang kanyang mga magulang dahil sa malaking pagbabago ng kanilang anak. Muli silang nagpasalamat kay Ella hanggang sa mabulabog ang kanilang usapan nang magkagulo ang mga tao sa labas ng bahay. Kanya-kanyang karipas ng takbo ang mga dalaga na galing sa ilog upang maglaba. Tila ba may kinakatakutan ang mga ito na pilit nilang iniiwasan. Kaya nagpaalam sina Ella at mga kaibigan nito sa mag-asawa at kay Cathy. Paglabas nila ng bahay ay dumiritso sila kaagad sa ilog. Pero nang makarinig sila ng malakas na pag-alulong na may nakakakilabot na boses, ay hindi na sumunod ang mga kaibigan ng dalaga sa kanya. Mag-isang pinuntahan ni Ella ang nagwawalang nilalang. Hindi pa niya mawawari kung anong klaseng nilalang na yon kung hindi pa sumagi sa kanyang isipan ang napanaginipan. Marahil ay ito ng nilalang na sinasabi ni Diwata Hania sa akin kagabi. Ang aswang na gabunan na si Turco. Kailangan kong iwasan ang kanyang mga kuko at laway kung siya nga ang umaalulong sa ilog. Gaya ng sabi ng Diwata, ay tila may laso ng mga iyon na kayang pumatay ng isang nilalang. Hayun, siya na yata ang nilalang na iyon. Purong puti ang buhok at mabalahibo ang katawang matipuno. Nanlilisik ang mga mata na tila kasing talas ng kutsilyo. Hoy! Ako ang harapin mo! Turco! Naagaw kaagad ang pansin ni Turco sa pagsigaw na yun ng dalaga. Bumaling kaagad ang atensyon nito kay Ella at nilubayan ng mga malalaking bato na kanyang ipinaghahagis. Walang ano-ano ay patakbo niyang sinugod ng mabilis ang dalaga na unti-unti na ring nagbabago ng anyo
bilang isang babaeng pusa. Nagkasalubong kaagad ang kanilang mga matatalas na kuko na halos parehas lang din sila ng bilis ng pagkilos. Tanging isang pagkakamali lamang ang kanilang hinihintay para matamaan ang isa't isa, pero nahirapan silang makahanap dahil parehas silang naging maingat. Wala namang makalapit na iba sa ilog dahil sa takot na malapas sila ng aswang na nanggugulo, kaya walang nakakasaksi sa labanan ng dalawang ayaw magpatalo. May mga pagkakataong sinasadyang patuluin ng lalaking gabunan ang kanyang mga laway kapag nagagawi siya sa direksyon kung saan nanggagaling ang hangin, at nagbabaka sakaling lumipad ang mga ito papunta sa dalaga. Mabuti na lamang at matalas ang pangamoy ni Ella na nasaan yung taong pusa, kaya mabilis niyang naiilagan ang mga ito, hanggang sa tumama sa dibdib ni Torko ang malakas na sipa ni Ella, kasabay ng pag-iwan nito ng malalalim na kalmot. Sapat na ang pag-ataking iyon ng dalaga para masira niya ang depensa ng kalaban, kaya naman mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang mga binibitawang pag-atake hanggang sa kumalat ang dugo ng gabunan sa ilog. At bago pa makabangon ang lalaking gabunan ay kinalmot na siya uli ni Ella sa bandang leeg, kaya nalugutan kaagad ito ng hininga. Mabilis namang lumusong sa tubig ang dalaga para linisin ang mga bakas ng dugo sa kanyang katawan. Inaanod naman ang bangkay ni Torko ng malakas na agos ng tubig palayo sa lugar na yon, kaya wala nang ibang nakakaalam sa nangyaring labanan sa ilog. Pagkatapos linisin ang sarili ay bumalik na si Ella sa kanilang mga kaibigan na tila walang nangyari, at kapag tinatanong siya ng mga ito kung ano ang kaganapang nakita niya sa ilog ay puro kasinungalingan lamang ang kanyang mga isinasagot. Sinasabi lang niya na hindi niya nakita ang nilalang na may-ari ng nakakakilabot na alulong, kaya wala siyang maikwento sa kanila. Dagdag pa niya na baka nagsawa na itong nagwala, kaya bumalik na ito sa kanyang tahanan. Mahirap mang paniwalaan, pero kailangan nilang paniwalaan si Ella, dahil ni minsan ay hindi pa ito nagsinungaling sa kanila. Hindi na ninyo kailangang malaman pa ang totoong nangyari sa aking mga kaibigan. Ang pagsisinungaling ay nakakatulong din minsan para maiwas sa kapahamakan. Pasensya na kayo kung nagawa kong maglihim at magsinungaling sa inyo ngayon, subalit nagawa ko lamang ito para ilihim ang tunay kong pagkatao at para hindi rin kayo mapahamak. Alam kong mapapatawad niyo ako at maintindihan kung sakaling malaman ninyo ang buong katotohanan balang araw. Basta sana huwag ninyo akong itakwil na kaibigan kapag nalaman ninyo ang isa ko pang kaanyuan na ginagamit ko para lahat kayo ay aking mapangalagaan at maprotektahan. Nang makarating kay Haring Jubin at Reyna Yue ang masamang balita tungkol sa paggagapi ng babaeng nagiging anyong pusa sa pinakamabangis nilang alaga, ay nagwala ang kanilang kalooban sa galit. Hindi nila matanggap na ganoon lang kadali natalo ang aswang nagabunan na si Torko. Imposible! Ano bang klaseng nilalang ang babaeng yun? Bakit ganoon na lamang siya kalakas? At pati si Torko ay nagawa niyang talunin. Kaya pala natalo niya si Adonis dahil masyado siyang malakas kumpara sa mga itim na engkanto. Saan ba nanggagaling ang kanyang taglay na kapangyarihan? At kanino o saan niya ito nakuha? Saan? Walang ideya ang lahat sa katanungan ng hari. Maski si Reyna Yue ay walang kasagutang maisip. Ang tanging nasa isipan lamang ng Reyna ay ang mga aswang na bangkilan. Pwede nilang gamitin ang mga ito para ilaban sa babaeng nagiging makapangyarihan kapag nasa wangis itong pusa. Sinubukan niyang iminungkahi kay Haring Jubin ang kanyang ideya. Seryoso naman siyang pinakinggan ng kanyang asawa, at nang marinig ang buong detalye ay napayakap ang hari sa kanya. Mukhang maganda ang iyong plano, mahal kong Reyna. O siya, Omar, tawagin ang lahat ng itim na engkanto. May malaki tayong pagtitipon mamayang gabi. Sana'y magtagumpay na tayo sa pagkakataong ito na mapuksa na ang babaeng yon nang mawala na siya sa ating landas. Samantala, habang naghuhugas ng mga pinagkainan, ay bigla na lamang umilaw ang noo ni Ella.
Napahawak siya rito para ito'y takpan. Sa kanya nilingon ang mga kapatid. Nang hindi nakatingin ang mga ito sa kanya, ay dali-dali niyang iniwan ang trabaho, saka pumunta sa likod bahay at dumiretso sa gubat. Pagdating niya roon, ay may narinig siyang boses ng isang babae mula sa kanyang isipan. Sabi nito sa kanya na kailangan na nilang maging isa para mas lalong lumakas ang kanyang karunungan at kakayahan sa pakikipaglaban, dahil mas lalong lumalakas at dumarami ang kanyang mga makakalaban. Alam ko, bertud ng pusang gala, na ikaw ang kumakausap sa akin mula sa aking isipan. Kung ano ang mas makakabuti ay siyang ating gawin. Nasa iyo ang desisyon at muli, salamat sa iyong pagtulong. Buong puso kong tatanggapin ang iyong pakikipagsanib sa aking katawan, kaibigan. Ikaw na ang bahala. Natuwa at nagpasalamat din ang Bertud sa kanya. Dahil sa pumayag na ang dalaga sa hiling ng Bertud, ay naglaho na ito sa kanyang noo. Medyo makirot ang pag-alis doon ng Bertud, kaya napapikit ang dalaga. At nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, ay purong dilaw na kumikislap na ang mga ito. Mas tumalas at luminaw na rin ang kanyang paningin. Malaking pagbabago ang nararamdaman ni Ella sa kanyang katawan. Tila ba'y mas lumakas siya at mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Dahan-dahan na rin siyang bumalik sa normal. Pagkatapos ng pagsasanib, ay bumalik na si Ella sa kanilang bahay para ipagpatuloy ang naudlot na gawain. Napapangiti na lamang si Ella dahil sa biglaang pagbago ng kanyang buhay. Hindi na siya basta babaeng labandera, kung hindi isa na siyang babaeng pusa na may kakayahang protektahan ng mga tao sa kanilang lugar. Samantala, maingat ang bawat galawan ng mga kawal na itim na mga engkanto. Matyaga sila naghahanap ng isang batang bangkilan sa bungad ng kuta ng mga ito. Sa likod ng kanilang matyagang paghihintay ay nagbunga rin ang lahat ng iyon nang biglang may isang bangkilan ang kusang lumapit sa kanilang kinaroroonan. Napakagandang bata, pero nanilisik ang mga mata na lumapit ito sa kanila. Gutom na kasi ito at balak silang lapain. Ang kaso nga lang, may pain ng mga itim na engkanto. Binigyan nila ang bata ng hilaw na karne at puso ng isang baboy ramo na may pampatulog. Matagumpay naman nila itong nahuli sa kanilang bitag, at nang mawalan ito ng malay, ay mabilis nila itong tinalian ng kanilang kapangyarihang lubid, saka binitbit pabalik sa kanilang kaharian. Siniguro muna nila na walang ibang bangkilan ang nakakita sa kanilang ginawa bago nila tuluyang nilisan ang lugar. Laking tuwa naman ni Haring Juben at Reyna Yui nang makita ang batang babaeng bangkilan na dala-dala ng kanyang mga kawal. Sinalubong nila ang mga ito, saka hinawakan sa mukha ang batang bihag. Magaling, Omar. Magaling ang ginawa ninyong paghuli sa batang bangkilan na ito. Siya ang gagamitin natin upang magalit ang kanyang buong angkan sa babaeng pusa, at sila na rin ang bahalang tumugis dito. Hala, lagyan ng maraming galos ang batang bangkilan na yan sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa kanyo gilitan ng leeg. Pagkatapos ay balik niyo sa bungad ng kanilang pugad. Ngayon ay nasa atin na ang tagumpay. Tapos ka na, babaeng pusa, sa kamay ng mga aswang na bangkilan. Habang tumatawa ng malutong ang mag-asawa, ay ginagawa na rin ng mga kawal ang masama nitong inutos. Walang awa nilang pinagsusugat at pinatay ang walang kalaban-labang batang bangkilan para lamang sa pansarili nilang kagustuhan. Desperado na ang kanilang lahi para mapaghigantihan ang babaeng nagsisilbing tinik sa kanilang lalamunan. Pagkatapos nilang maisagawa ang pagkitil sa buhay ng bata, ay ibinalik na nila ito sa lugar kung saan din nila ito kinuha. Mabilis naman silang nagtago sa mga puno nang makarinig sila ng mga yabag na papalapit doon. Hindi naman nila pwedeng gamitin ang kanilang mga kapangyarihan para maglaho dahil mararamdaman sila ng mga bangkilan at baka mabulilyaso pa ang kanilang mga binabalak. Mga ilang minuto pa ang nakalipas ay pagtangis na ng ina ng bata ang maririnig sa buong paligid. Iyon na ang inihintay na pagkakataon ng mga itim na engkanto
para umalis at bumalik sa kanilang kaharian. Dala-dala ang magandang balita para sa hari at sa reyna nila. Buong angkan ng mga aswang na bangkilan ay nagdalamhati sa kalunos-lunos na sinapit ng batang babae. Hinding-hindi nila mapapatawad at mapapalampas ang pangyayaring iyon sa kanilang kalahi, lalo't bata ang biniktima. Matagal na silang namuhay ng tahimik at umiiwas sa away o gulo, lalo na ang masangkot sa mga tao, kaya wala silang maisip na dahilan kung bakit inaagrabyado sila sa kabila ng kanilang pagbabagong buhay. Base sa mga galos ng batang bangkilan, ay isang mabangis na nilalang na may matatalas na kuko ang may kagagawan sa nangyaring pamamaslang. Kaya nag-aapoy sa galit ang kanilang reyna na ipinapatawag ang lahat ng mga bangkilan para sa isang pagpupulong. Siya ay si Reyna Minda. Matagal tayong nanahimik at umiwas sa gulo. Hindi tayo gumawa ng isang dahilan para guluhin tayo. Subalit sa kabila ng ating pananahimik at pagbabago, ay tila baliwala dahil sa mga pangyayaring ito. Tila ba hinahamon ng nilalang na gumawa sa pamamaslang sa bata ang ating lakas at kapangyarihan bilang mga aswang na bangkilan. Kaya ibigay natin ang kanyang kagustuhan. Mag-imbestiga at hanapin ang mga sangkot sa kaguluhang ito at pagbayarin sa kanilang kasalanan. Humayo kayo at huwag tumigil hanggat hindi sila natutunton. Kaya kanya-kanyang pulasan ang mga aswang papunta sa gubat. Lahat ng pwede nilang mapagtanungan, mapaengkanto, duwende, tikbalang at kung ano-ano pang mga nilalang na nakatira sa gubat. Subalit nabigo silang makakalap ng impormasyon. Hanggang sa mga itim na engkanto na ang kusang lumapit sa kanila para magbigay ng piking impormasyon na mas lalong magpapatagumpay sa kanilang mga maitim na binabalak. Itinuturo nila si Ella na siyang may kagagawan ng pagpaslang sa batang bangkilan. Ayon pa sa mga ito, ay isang dalaga na kayang magpalit ng katauhan bilang isang babaeng pusa ang kanilang nakita na dumukot at pumaslang sa nabiktimang bata. At nang makumbinsi ang mga bangkilan, ay nagpasya na silang bumalik sa kanilang pugad para ipagbigay alam sa kanilang reyna ang mga nasagap na balita. Sa mga narinig, ay tila kilala na ni Reyna Minda kung saan galing o kanino ang pinagmumula ng anyong iyon. Sa isip niya ay walang iba kung hindi ang diwata ng mga pusa na si Diwata Hania. Ito lang kasi ang may mga bertud ng isang pusang gala na pwedeng ibigay sa mga tao para magkaroon sila ng pangalawang katauhan bilang mga pusang nilalang. Kung ganon, kailangang magharap kami ng dalagang tinutukoy ng mga itim na engkanto. Mas lalong dapat na makaharap ko si Diwata Hania kung bakit at ano ang mabigat na dahilan para guluhin tayo ng kanyang alagad. Hindi naman tayo namirwisyo ng mga tao, kaya wala silang karapatang manggulo dito sa ating pugad. Kung totoo ang lahat ng nakalap ninyong impormasyon, ay kailangang pagbayarin ng kanilang buhay, pati na ang Diwata Hania na yan. Ako na ang bahala sa paghahanap sa diwata at kayo naman ang bahala sa dalagang salarin. Halos hindi na mapermis sa kanilang mga pugad ang mga bangkilan simula nang mangyari ang krimen. Hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ng batang pinaslang, ay hindi rin sila titigil hanggat hindi nila na ipaghihiganti ang kanilang kalahi. Wala namang kaalam-alam si Ella na pinaghahanap na siya ng isang pangkat na mga aswang na pumapangalawa sa mga gabunan ang taglay na lakas. Nalaman din ng mga aswang na harimudon ang pag-aaklas ng mga bangkilan, kaya nagpulong din ang mga ito para pag-usapan ang pag-anib nila sa mga ito laban sa babaeng pusa na kumakalat sa buong kagubatan na pumapaslang ng walang dahilan. Nakarating din ang balitang yun kay Diwata Hania. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman dahil sigurado siyang hindi naman kayang gawin ni Ella ang mga paratang sa kanya ng mga bangkilan at harimudon. Wala siyang makitang dahilan para gambalain sila ng dalaga, pero iisa lang ang rason na kanyang nakikita sa mga nangyayari. Plinano ito ng mabuti ng mga itim na engkanto para mawala sa landas nila si Ella at may paghiganti ang pagkamatay ng kanilang prinsipe at ng alagad nilang si Torko.
At tanging ang mga bangkilan lamang ang may kayang labanan ng dalaga dahil sa taglay nila mga bangis at lakas sa pagkikipaglaban. Kailangan kong makita si Reyna Minda sa lalong madaling panahon bago mahuli ang lahat. Hindi dapat magpang-abot ang mga bangkila at si Ella dahil walang totoong hidwaan sa kanilang mga pagitan. Tangi ang mga itim na engkanto lamang ang dapat sisihin at singilin sa malaking kulong nangyayari dito sa kagubatan. Mga salot sila, patraitor kung lumaban. Pati inosenteng mga bangkilan ay kanilang idinawit sa gulo, kaya dapat lamang sila ang magbayad. Mga puwisit sila. Mabilis namang naglaho na parang bula sa kanyang kinatatayuan ng diwata para hanapin at makausap ang reyna ng mga bangkilan. Maski ang mga mahihinang lamang lupa ay nakaramdam ng takot sa paghihimagsik ng mga bangkilan at harimudon. Siguradong isang malaking digmaan ang mangyayari kapag nagsalpukan ang bawat panig na pwede nilang ikadamay. Kaya labagman sa kalooban ng mga ito ay kailangan nilang lumipat ng ibang gubat na matitiran bago pa mahuli ang lahat. Kaya kanya-kanya silang pagtitipon at paglalakbay na nilisan ang gubat. Makalipas ang ilang araw ay biglang nagpadala ng imbitasyon si Haring Jubin kay Reyna Minda. Ayon dito ay may importante siyang sasabihin tungkol sa paghihiganti nila sa babaeng pusa. Pinaunlakan naman iyon ng reyna at isinama niya ang lahat ng mga bangkilan, pati na ang mga umanib sa kanilang mga harimudon sa pagpunta sa kaharian ng mga itim na engkanto. Gusto din naming umanib sa inyong mga bangkilan, Reyna Minda. Nais din naming ipaghiganti ang aming anak na prinsipe na pinaslang ng babaeng pusang yon. Aba, mukhang magandang ideya ang mungkahi mo, Haring Juven. Mas lalakas ang ating puwersa kapag nagsanip tayong lahat. Mas mapapadali natin ang pagbagsak ng dalagang iyon kung sakali. Tama ka, Reyna Minda. Kapag nangyari yon, sa atin ang tagumpay. Kasabay noon ang halakhakan ng lahat, subalit naudlot ang kanilang kasiyahan nang isang nilalang ang lumabas sa kung saan